Kahit walang oven ay makakagawa ka ng ganito kaganda at aesthetic na carrot cake. Pwede mo din ito ipangbenta o ipangregalo sa kapamilya o kaibigan sa kahit anong okasyon. Itong carrot cake nga ay ginawa ko lang nung birthday ng nanay ko, tapos ay dinala namin sa restaurant na kakainan namin. Pero syempre, pinagpaalam namin ito sa restaurant manager at pumayag naman siya. At kung gusto niyong malaman kung paano ko ito ginawa, ay tara, samahan niyo ako, simulan na natin ang pagluluto. Sa isang bowl ay pagsamasamahin lang natin ang 1 cup ng sugar, 1 cup evaporated milk, 2 large egg, 1/2 cup cooking oil, and 1 tablespoon ng vanilla. Haluin lang natin ito until ma-dissolve ang sugar at mag-well incorporate ang mga ingredients. Maglagay na rin tayo dito ng 2 cups ng all-purpose flour at i-sieve natin ito para maiwasan ang pagbubuo-buo ng butter. Mag-add din tayo dito ng 1 tablespoon ng baking powder at 1 tablespoon ng baking soda. Haluin lang natin ito hanggang sa maging smooth ang mixture. At habang inahalo natin ito ay shoutout muna kay Celia Hernandez from Guam, Feli Romero from Muntinlupa, Norma Ermac from Lapu-Lapu, Cebu, Giselle Pardo from Bohol, Tagbilaran City, Jane Tan from Palawan, at kay Izel Romero Reyes from Argentina. At sa 1,631 followers na nalagdag today, welcome po kayo dito sa ating page. At pag ganitong smooth na ang ating butter, ay pwede na nating ilagay ang 2 cups ng grated carrots. I-mix lang natin ito until mag-well incorporate ang butter at ang carrots. Optional lang ito, naglagay din ako dito ng crushed walnuts at almonds. After ma-mix ng carrot butter, ay isinalin ko ang kalahati nito sa 8 inches pan na giniris ko ng oil. Tinap ko lang ito para mawala ang bubbles at sinet aside. Yung natirang butter ay isasalin ko sa isa pang 8 inches pan na nilagyan ko ng parchment paper. Baka kasi tumulo ang carrot butter sa ilalim dahil detachable ang ilalim nitong pan. Tinap ko din ito para mawala ang bubbles. Steam lang natin ito for 45 minutes sa medium flame. Few reminders lang ka-purple, kapag nag-steam tayo, dapat ay kumukulo na ang tubig sa steamer bago ilagay ang carrot butter. Second, lagyan natin ng cloth ang cover ng steamer para hindi matuluan ng tubig ang niluluto. And last, ay huwag tayong bukas ng steamer kung hindi pa sakto sa oras ang pag-i-steam. After 45 minutes, ay i-toothpick check natin ang carrot cake. Kapag wala nang sumamang butter, ay luto na ito. Palamigin lang natin ang carrot cake bago natin ito lagyan ng frosting. Para naman sa frosting, ay gagamit lang tayo ng 1 bar ng cream cheese. Dapat ay naka-room temperature na ito. I-beat lang natin ito hanggang sa maging creamy. Tapos ay mag-add tayo ng 1/3 cup ng softened butter. I-beat natin ito hanggang sa mag-well incorporate ang cream cheese at butter. And gradually mag-add tayo dito ng powdered sugar. 1/4 cup ang nagamit ko dito. Scrape din natin ang sides from time to time. At kapag na-dissolve na ang powdered sugar at creamy na ito, ay pwede na ang ating cream cheese frosting. Disclaimer lang, hindi po ako professional baker, gusto ko lang gumawa ng sarili kong version ng carrot cake. After ko malagyan ng frosting ang gitna ng cake, ay ipinatong ko na dito ang isa pang carrot cake. Binalutan ko lang ng frosting ang carrot cake. Dinecoratean ko lang ito ng carrot candy na nabili ko online. And then nag-sprinkle din ako dito ng crushed almonds sa ibabaw at sa gilid ng cake para hindi masyadong halata ang mga imperfections sa pag-frosting. At eto na, ready na ang ating carrot cake with almonds. Inilagay ko din ito sa box para naman safe kapag bibit-bitin na. O diba, mukha talaga siyang binili sa bake shop. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay paki-share, like, and follow. Paki-comment mo na rin kung taga saan ka para naman ma-shoutout kita sa next video. So yun lang muna ka-purple. Salamat sa laging pagsubaybay. See you again sa next video. Bye!